Tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, may isang bahay sa dulo ng kalye na laging nakapinid ang mga bintana. Patay ang ilaw, tahimik sa loob, at tila walang tao, pero alam ng lahat may nakatira roon. Isang matandang babae na bihirang lumabas, at kapag lumabas man siya, laging balot ang katawan ng makakapal na damit kahit patag-init. Ang tawag sa kanya ng mga kapitbahay ay Aling Dores, pero bihira ang may lakas ng loob na kausapin siya. Hindi dahil sa masungit siya, kundi dahil may kakaiba sa kanya. Isang uri ng katahimikang bumabalot sa kanyang presensya, malamig, parang ang bawat hakbang niya ay nag-iwan ng anino. Pero ang kwento nating ito ay hindi tungkol kay Aling Dores, kundi tungkol sa isang batang lalaki na minsang naging malapit sa kanya. Ako si Jomar, 17 taong gulang. Lumaki akong palipat-lipat ng tirahan matapos iwanan ng nanay ko sa lola ko sa probinsya. Mahirap lang kami. Isang lumang bahay sa gilid ng sapa ang tanging naiwan sa amin, at doon kami tumira ni Lola mula pagkabata hanggang sa siya ay pumanaw ng tahimik isang madaling araw. Walang ibang kamag-anak ang gustong kumupop sa akin, kaya't napilitan akong lumuwas sa bayan at maghanap ng maaring matirhan habang nag-aaral sa high school. Doon ko nakilala si Aling Dores, ang kapitbahay na umiiwas sa bilog na buwan. Nagpalipas ako ng gabi sa isang lumang paupahang silid sa Barangay Kansaga, isang matahimik pero may pagkaburararing lugar. Mura ang upa, kaya kahit sira-sira na ang bubong at may alingasngas ang mga dingding, tiniis ko. At sa tapat ng inuupahan kong silid, andun si Aling Dores. Tahimik. Mapag-isa. At tila laging gising kahit 10 oras na ng gabi. Una kong napansin ang kakaiba noong unang gabi ng bilog na buwan. Habang nakaupo ako sa labas ng silid, pinagmamasdan ang buwan na parabang bumaba sa lupa ang liwanag nito, napansin kong biglang nagsara ng bintana si Aling Dores. Mabilis. Parang may tinatakbuhan. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang garapon at pinatakan ng kung anong likido ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa, bumalik siya sa likod ng kurtina at hindi na muling nasilayan hanggang kinaumagahan. Noong unay inisip kong baka may iniindang karamdaman ang matanda. O baka sadyang mapamahiin lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong sa tuwing malapit na ang kabilugan ng buwan, bigla na lang siyang naglalagay ng asin sa palibot ng kanyang pintuan. Parang may gusto siyang pigilan. Parang may nilalayuan siya. Baka multo lang yan, biro ni Lemuel, ang matalik kong kaibigan na madalas akong dalawin. O baka ex niya na hindi matahimik. Natawa ako kahit may parte sa akin na hindi mapalagay. Si Lemuel lang ang tanging kakampi ko sa bayan na to, matagal na kaming magkaibigan, matangkad, payat, at laging may dalang chichirya tuwing dumadalaw. Siya ang nagsasabi ng totoo sa akin, at siya rin ang unang nagsabing, Joms, may kakaiba sa matandang yan. Huwag mong basta-bastang kausapin. Pero kung kailan mo inaasahan ang tulak ay doon mo nararamdaman ang hatak. Isang gabi, habang pauwi ako galing eskwela, nadaanan ko si Aling Dores na nahulog ang bitbit na supot ng gulay. Agad ko siyang tinulungan, at nang iniabot ko ang supot, saglit kaming nagtagpo ng mata. Doon ko nakita ang kulay ng kanyang mga mata, mapuputi, halos wala ng itim. Parang ulap. Parang abo. Salamat, bulong niya. Malamig ang tinig pero hindi bastos. Tumango lang ako at tumuloy na sa aking silid. Simula noon, nagsimula na akong mapanaginipan ang parehong bagay, isang babae na nakatayo sa gitna ng kagubatan, walang mukha, at may mahahabang kuko. Palagi siyang nakaharap sa akin, pero hindi nagsasalita. Sa likod niya, isang malaking buwan ang nakasabit sa langit, pulang-pula, at tila gumagalaw ang anino sa ibabaw nito. Nagising ako isang madaling araw, pawis na pawis, at may bahid ng dugo ang aking mga kuko. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Hindi ko alam kung ako ba'y nagsusugat sa panaginip o may ginagawa ako habang natutulog. At si Aling Dores, tila mas lalong naging tahimik. May isa pang gabi na nadatnan ko siyang nakaupo sa tabi ng poste, nakatitig sa langit habang umiiyak. Nang lapitan ko siya, nagulat ako nang bigla siyang magsalita ng mga salitang hindi ko naintindihan, parang sinaunang wika, o isang dasal na hindi ko pa naririnig kahit kailan. Sa kanya sinabi, darating na sila. Huwag kang lalabas. Kinabukasan, isang matandang lalaki sa kabilang kanto ang natagpuang wala ng malay.
Wala namang sugat, pero dilat ang mata at may marka ng bilog sa noo. Ang sabi ng mga tsismosa, inatake lang daw. Pero ang matandang iyon ay isa sa mga ilang nagsasabing si Aling Dores ay hindi tao. Na siya raw ay isang nilalang ng gabi. Ilang gabi pa ang lumipas at muling lumapit si Lemuel sa akin. May dala siyang isaw at soft drinks, pero baka sa mukha niya ang kaba. Pre, anya, may narinig ako sa mga tanod. May nawawala raw na mga hayop sa barangay. Mga manok, aso, pati pusa. At palaging sa kabilugan ng buwan nawawala. Bumigat ang loob ko. Hindi ko na alam kung anong dapat paniwalaan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Pinilit kong hindi silipin ang bahay ni Aling Dores, pero parang may humihila sa akin. Kaya't dumungaw ako sa bintana. At sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, nakita ko siya, nakaupo sa harap ng kanyang pintuan, pinalilibutan ng asin, may hawak na itim na kandila at tila nakikipag-usap sa sarili. Sa paligid niya, tila kumikilos ang mga anino, gumagapang sa lupa, umiikot sa kanya. At bago pa man ako makapagsara ng bintana, bigla siyang tumingin diretsyo sa akin. Ngunit hindi ang mukha ni Aling Dores ang aking nakita. Isang nilalang na may puting balat, pulang mata, at ngiting punong-puno ng lihim. Nakasilip sa bintana, hindi sa akin, kundi sa likod ko. Paglingon ko, wala namang tao. Wala akong kasama sa silid. Kinabukasan, nagpa siya akong tanungin si Aling Dores. Pero wala na siya sa bahay. Bukas ang pintuan, wala ang asin, at ang buong paligid ay amoy na sunog na dahon. Sa gitna ng kanyang sala, may isang sulat na nakapatong sa sahig. At sa sulat na iyon ay ang nakasulat lang ay, ikaw na ang susunod. Nanginig ang buo kong katawan. At doon nagsimula ang lahat. Ang tanong ko noon, ano ba talaga si Aling Dores? Ay napalitan ng mas nakakatakot na tanong. Ano ba talaga ako? Sa sumunod na mga araw, hindi ko maalis sa isipan ko ang sulat na naiwan sa bahay ni Aling Dores. Ikaw na ang susunod. Paulit-ulit ko iyong binabasa, kahit pa walang ibang laman ang papel, walang paliwanag, walang lagda, walang kahit anong kasunod. Para bang sinadyang iwan iyon para sa akin lamang. Simula noon, hindi na ako mapalagay. Hindi na rin bumalik si Aling Dores, at kahit sinubukan kong itanong sa mga kapitbahay kung may nakita ba silang umalis, ang sagot palagi ay isa, hindi namin siya nakita. Basta bigla na lang nawala. Kasabay ng pagkawala niya, nagsimula namang magkaroon ng pagbabago sa akin. Minsan, napapansin kong mas malinaw ang pandinig ko, naririnig ko ang yabag ng mga pusang naglalakad sa bubong kahit napakalayo pa. Minsan, nakakaamoy ako ng bagay na hindi naman dapat naamoy sa oras na iyon, dugo, usok, at kahit ang kakaibang amoy ng damo matapos ang ulan, kahit hindi naman umulan. Sa paaralan, napansin ko ring unti-unting lumalayo sa akin ang mga kaklase ko. Si Lemuel, na dati ay halos araw-araw akong sinasamahan, bihira nang dumalaw. Noong minsang tinanong ko siya kung may problema ba, ang tanging sagot niya ay wala naman, pre, pero iba ka na ngayon. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Ako pa rin to, si Jomar. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang may gumigising sa loob ko na hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa tindahan, may matandang lalaki na biglang lumitaw sa aking daraanan. Kakaiba ang itsura niya, balbasarado, maraming palamuti sa katawan, at may dalang baston na tila may ukit ng mga sinaunang simbolo. Nakatitig lang siya sa akin, at bago pa ako makaiwas, tinawag niya ako sa pangalan ko. Jomar, napahinto ako. Kilala niyo po ako. Tumango siya. Matagal na kitang inaabangan. Hindi ko alam kung tatakbo ako o makikinig. Pero may kung anong lakas ang humihila sa akin na manatili. May kadugo kang hindi mo kilala, sabi ng matanda. At hindi mo alam ang sumpang nakadikit sa pangalan niyo. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. May hugis buwan na ukit sa ibabaw. Huwag mong bubuksan hanggang hindi mo alam ang totoo sa sarili mo. Hindi ito laruan. Isa itong mutya, tagapukaw ng alaala at tagapagturo ng daan. Gusto ko sanang tumawa o isoli ang kahon, pero may kung anong bigat sa kamay ko noong hawakan ko yon. Para bang may mainit na pintig sa loob.
Isang uri ng sigaw na pipi pero malakas. Sa ilalim ng liwanag ng susunod na bilog na buwan, doon mo makikilala ang sarili mo, dagdag pa niya. At kung hindi mo pipiliin, pipiliin ka ng dilim. Paglingon ko, wala na siya. Para bang naglaho lang na parang usok. Pag-uwi ko, binuksan ko ang bowl ni Lola. Ilang taon na rin mula nang namatay siya, pero hindi ko pa nasilip lahat ng laman ng lumang bowl na yon. Sa ilalim ng mga lumang damit, may nakita akong larawan, luma, kupas, pero malinaw pa rin ang itsura ng babae. Ang babae sa panaginip ko. Walang mukha pero pamilyar ang kanyang postura, ang kanyang buhok, ang kanyang dalang palamuti sa leg. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, Acela, ang huling babaylan sa lahi nila Lakambini. Hindi ko kilala si Acela. Hindi ko rin kilala si Lakambini. Pero nang gabing yon, nagising akong umiiyak. At sa panaginip ko, may narinig akong bulong, ang dugo mo ay hindi basta dugo. Isa kang tagapagmana. Kinabukasan, dumiretso ako sa lumang simbahan sa gilid ng bayan. Hindi ako relihiyoso, pero may kung anong nagtulak sa akin na maghanap ng sagot. Sa likod ng simbahan, may lumang kuweba na ayon sa alamat ay tinitirhan noon ng isang diwata. Inakyat ko ang likod, tinahak ang landas na halos hindi na madaanan, at doon ko siya nakita. Isang nilalang na tila tao pero hindi. Maputi ang balat, tila may liwanag na sariling kanya. May mahahabang buhok at may matang hindi nagsisinungaling. Jomar, sambit niya. Ngayon lang kita muling nasilayan. Nagulat ako. Sino ka? Ako si Maraira. Ako ang tagapagbantay ng mutyang iniwan ng iyong ninuno. At ikaw ang huling tagapagdala nito. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking noo. Sa iglap ng kanyang paghipo, bumalik sa isipan ko ang mga alaala, isang babaeng naglalaban sa gitna ng apoy, mga nilalang na lumilipad sa dilim, at isang bata na iniligtas mula sa hukay ng mga nilimot. Ang lola mo, si Acela, ay hindi ordinaryong matanda. Isa siyang tagapangalaga ng liwanag. Ngunit ipinanganak ka sa panahong nabahiran na ng taksil ang dugo ninyo. Isang aswang, makapangyarihan, matanda, at gutom sa paghihiganti, ang gustong kunin ka bilang kasangkapan. Napalunok ako. Ako? Tumango si Maraira. Ang dugo mo ay magkahalo ng liwanag at dilim. At kung hindi mo pipiliin ang panig mo, pipiliin ka ng panig na mas malakas. Ang aswang na bumabalik sa bawat bilog na buwan ay naghihintay lang. Hindi para kainin ka, kundi para palitan ang laman mo ng kadiliman. Hindi ko alam ang iisipin. Ako na walang pangalan, walang pamilya, walang silbi ngayon ay may tungkulin. Isang lahing hindi ko naman pinili. Ibinigay niya sa akin ang isang lumang kabibe. Ito ang mutya ng hangin. Sa panahon ng panganib, ito ang magbibigay sa iyo ng liwanag sa loob ng kadiliman. Pero hindi ito sapat. Kailangan mong maghanda. Pinayuhan niya akong bumalik gabi-gabi. Mag-ensayo. Matutong makinig sa paligid, magbantay sa anino, at kilalanin ang sariling anyo. At higit sa lahat, harapin ang takot. Dahil doon daw lumalakas ang mga nilalang ng dilim. Ngunit sa bawat gabi ng pagsasanay, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Minsan, sa tuwing tititig ako sa salamin, parang hindi ko na sarili ang nakikita ko. Parang may ibang nakasilip, isang mas gutom, mas malupit, at mas mapanganib. At sa kalagitnaan ng lahat ng ito, dumating ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Habang binabalikan ko ang bowl ni Lola, may isang lihim na liham akong natagpuan. Galing sa isang lalaking nagngangalang Isandro, at ang nakasulat sa dulo ng sulat ay, hindi mo ako kailangang tawagin na ama. Pero kapag dumating na ang oras ng dilim, ako ang haharap sa halimaw na nilikha ko. Ama? Hindi ko siya kilala. Ngunit kung siya ang ama ko, siya ba ang dahilan kung bakit may halimaw sa dugo ko? At kung siya man ay totoo, nasaan siya ngayon? At bakit ako ang kailangang humarap sa halimaw na dapat sana'y hindi kailanman isinilang? Sa kabilugan ng susunod na buwan, malalaman ko ang sagot. At sana, bago pa man ako tuluyang makain ng dilim, ako na ang unang makahanap sa liwanag. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang may dalawang boses na nag-aaway sa loob ng isipan ko, isa na nagsasabing kailangan kong lumaban,
dahil ako lang ang natitirang may kakayahang pigilan ang dilim at isa naman na pabulong, mahina pero paulit-ulit, na nagsasabing wala akong halaga. Wala akong kakayahan. Isa lang akong iniwang bata na pinasapasahan ng mundo, isang basang sisiw na pinilit maging sundalo sa digmaang hindi niya sinimulan. Tuwing naiisip ko si nanay, napapikit ako ng mahigpit. Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Sabi nila, sumama raw sa ibang lalaki. Sabi naman ni Lola, baka raw pinilit lang siya ng tadhana. Pero sa puso ko, alam kong pinili niya akong iwan. At iyon ang sakit na hindi ko matakasan. Hindi ako hinanap, hindi ako sinuyo. Iniwan ako at ngayon, heto ako, pinipilit itama ang pagkakamaling hindi ko ginawa. Noong gabing muling naging bilog ang buwan, parang may nagsindi ng apoy sa paligid ng katawan ko. Nasa loob lang ako ng silid, pero para akong nilalapitan ng malamig na hininga. Sa kisam, may gumapang na anino, walang anyo, pero may presensya. Sa sulok ng mata ko, nakita ko itong dahan-dahang bumaba mula sa kisam, dumaan sa dingding, at lumapit sa may paanan ko. Hindi ako nakagalaw. Parang nanigas ang katawan ko. Sa isang iglap, lumipad ang kurtina, at biglang sumara ang bintana kahit walang hangin. Tanggapin mo na dugo mo rin kami, bulong ng anino. Walang ibang tatanggap sa iyo kundi kami. Napaatras ako. Napaupo sa sahig. Sa pagkataranta, hinugot ko ang mutyang kabibe mula sa ilalim ng unan at mahigpit na pinisilyon. Biglang kumislap ang liwanag mula sa loob ng kabibe, malamlam, maputi, pero sapat para itaboy ang anino. Naghiyaw ito, isang tunog na parang boses ng maraming tao na pinaghalo-halo. Kumapit ito sa kisam at biglang nawala. Naiwan akong nanginginig. Hindi ko alam kung panaginip ba yon o gising ako. Pero ang mutya ay umiinit pa rin sa palad ko, senyales na totoo ang lahat ng iyon. Kinabukasan, pinuntahan ko si Maraira. Sinalubong niya ako sa kuweba, pero halatang nag-aalala siya. Napansin ka na nila, Anya. Ang kalaban, matagal nang nagmamasid. Inaantay lang nila na bumitaw ka. Kaya nilang amuyin ang takot mo, at mas lalo silang lumalakas tuwing pinipili mong hindi lumaban. Pero hindi ako handa, sagot ko. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi nga ako piniling mahalin ng sarili kong ina, paano ako pipiliin ng liwanag para maging tagapagtanggol? Lumapit siya sa akin. Maingat niyang hinawakan ang balikat ko, at may lungkot sa mga mata niya. Ang mga bayani hindi laging handa. Madalas, wasak muna sila bago sila tumayong muli. Pero hindi sa handa ka sinusukat ang tapang, kundi sa desisyong hindi sumuko kahit wala nang natitira. Tahimik akong napatitig sa sahig. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang mapanlinlang na ingay ang bumasag sa paligid, isang sigaw mula sa malapit sa bayan. Tumakbo kami pabalik. Sa palengke, nagkakagulo na ang mga tao. May batang babae na biglang hinimatay habang naglalakad, at ang sabi ng mga saksi, bago ito nawalan ng malay, may nakita raw itong nilalang na may pulang mata at mahabang mga kuko sa likod ng kariton. Wala namang nakita ang ibang tao, pero ilang sandali lang matapos iyon, nagkasakit ang bata. Nilalagnat, nangingisay, at ang pinakakakaiba, biglang nagkakaroon ng mga bakas ng kuko ang balat niya, kahit hindi siya nasugatan. Lumingon sa akin si Maraira. Simula na ito. Isa-isa na silang kumikilos. Gusto ko sanang tumakbo. Umalis. Lumayo. Pero habang pinagmamasdan ko ang batang babae na hindi ko kilala, nanginginig habang hawak ng kanyang nanay, bigla kong naalala ang sarili ko. Ako rin, minsang pinabayaan, minsang binaliwala. Kung hindi ako kikilos ngayon, ilang bata pa ang kailangang dumaan sa ganitong sakit. Sumunod na linggo, sinimulan ko na ang mas matinding pagsasanay kay Maraira. Pinaturuan niya ako kung paano gamitin ang mutya, hindi lang bilang proteksyon kundi bilang sandata. May mga salitang kailangang ipagdasal, may mga galaw na kailangang matutunan. Ang ilan ay nakakatawa sa unang tingin, parang sayaw, may indayog. Pero sa tuwing sinusundan ko ang bawat hakbang, ramdam kong parang bumabalik ang alaala ng isang bagay na matagal nang nakabaon sa katawan ko. Para bang ito ay hindi bagong kaalaman, kundi isang bagay na minana ko, na kailangan lang gisingin. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong nagiging kakaiba ang paligid.
Sa isang gabi, habang nasa bahay ako't nagbabasa ng isang lumang aklat mula kay Maraira, biglang napundi ang lahat ng ilaw. Walang kuryente, pero hindi lang basta dilim ang bumalot, parang may bumalot na usok sa paligid. Mabaho. Malamig. At mula sa labas ng bahay, may mga yabag na parang hayop. Mabigat. Gumagala. Humihinga. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, at doon ko sila nakita, tatlong nilalang na payat, mahahaba ang paa, nakaluhod sa lupa at parang inaamoy ang hangin. Wala silang mata, pero gumagalaw sila na parang alam ang direksyon. Pabulong na sabi ng isa sa kanila, dito siya. Naamoy ko ang dugo. Muntik na akong mapasigaw. Pero bago pa ako tuluyang lapitan, nilabas ko ang kabibe. Hindi pa man ako nakakapagdasal, biglang lumitaw si Maraira sa labas ng bahay, bitbit ang isang tangkay na may nakakabit na kampanilya ng hangin. Nang pinakawalan niya ito sa ere, tumunog ang tila sigaw ng hangin, matinis, matalim, at sapat para patakasin ang tatlong nilalang. Hindi niya ako pinagalitan. Pero halatang nabahala siya. Bakit parang ako ang hinahanap nila, tanong ko. Hindi ka lang nila hinahanap, Jomar, sagot niya. Ikaw ang gusto nilang kuhanin. Lumabas kaming dalawa sa likod ng bahay, at habang nilalakad namin ang papuntang gubat, sinabi niya ang bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Ang ama mong si Isandro hindi lang basta tao. Isa siyang dating alagad ng kadiliman. Isa siya sa mga pinakamatatag na nilalang sa ilalim ng Panginoon ng mga anino. Pero noong ipinaglihi ka, tumalikod siya sa dilim. Bakit? Dahil minahal niya ang liwanag. Minahal niya ang ina mo. Pero ang kadiliman hindi nagpapatawad sa mga tumatalikod. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Galit? Takot? Lungkot? Para akong basong puno na isang patak na lang ay aapaw. Sa huling gabing iyon, habang nakaupo ako sa ilalim ng buwan, hinawakan ko ang mutya at tinanong ang sarili ko, ito ba talaga ang landas ko? At sa sagot ng hangin, tila may tinig na pabulong, hindi kay Maraira, hindi rin mula sa sarili ko. Kundi isang boses na pamilyar pero matagal ko nang hindi naririnig. Anak, bulong nito. Hindi pa huli ang lahat. Paglingon ko, wala namang tao. Pero ang kabibe ay kumikislap. At ang anino sa likod ko, tila hindi lang sa akin nagmumula. May isa pa. At tila hindi ko na ito matatakasan. Hindi na ako makatulog ng mahimbing simula noong gabing iyon. Sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko pa rin ang boses na tumawag sa akin ng ianak. Hindi ko alam kung totoo ba iyon o guni-guni lang ng utak kong pagod, pero sa loob-loob ko, may bahaging gustong maniwala na totoo nga iyon, na baka si Tatay Isandro iyon at baka hindi pa nga huli ang lahat. Pero habang ako'y pinupunit ng mga tanong sa sarili, ang mundo sa paligid ko ay unti-unti nang nababalot ng takot. Nag-umpisang mawala ng alagang hayop ang mga tao sa barangay. Isang gabi, nawawala ang mga manok sa kabila. Kinabukasan, nawawala naman ang mga pusa. At isang madaling araw, may nakitang bakas ng paa, malalalim at parang hindi sa tao, sa lupa sa tabi ng estero. Sabi ng tanod, baka raw malaking aso lang. Pero ang mga matatanda, hindi na nagsasalita. Tahimik na lang silang nagsisindi ng insenso, nagbubudbod ng asin sa pintuan, at humahaplos sa krus ng mga anak nila bago matulog. Pre, bakit parang tayo lang tong hindi natatakot? Tanong ni Lemuel habang nagkakape kami sa may labas ng silid ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi dahil hindi tayo natatakot. Dahil mas takot tayo sa kung anong mangyayari kung hindi tayo kikilos. Nagbago ang mukha niya. Hindi na siya nakangiti kagaya ng dati. Halata ang pagod, ang kaba, at ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Totoo ba talaga lahat ng to, Joms? Yung aswang. Yung sumpa ikaw. Boses niya ay halos pabulong. Minsan kasi iniisip ko, baka nasisiraan ka lang ng ulo dahil sa iniwan ka ng nanay mo sa pagkawala ng lola mo. Baka trauma lang to lahat. Kasi parang ang hirap paniwalaan. Tama siya. Parang na imposible. Parang napakahirap lunukin ng lahat ng to, pero kasabay ng kanyang mga salita, narinig namin ang isang tunog mula sa kakahuyan sa likod ng mga bahay, isang mahabang, paos na ungol na hindi kayang gawin ng tao. Mabilis kaming napalingon pareho.
Muli ang hangin ay naging malamig. Muli may gumalaw sa anino. Hindi mo na kailangang maniwala, bulong ko. Pero hindi ka rin na nila bibigyan ng pagpipilian. Simula noon, sumama na si Lemuel sa akin kay Mayra. Pinilit niyang intindihin, tanggapin, at kahit may takot pa rin sa mga kilos niya, kita ko sa mga mata niya ang sinseridad. Hindi kita iiwan, sabi niya minsan habang nag-ensayo kami ng isang ritual ng liwanag. Kahit gaano ka pa kabaliw, pre. Hindi biro ang mga pagsasanay. May araw na pinapalakad kami ni Mayra nang nakapikit sa gubat, tinuturo sa amin kung paano makiramdam sa galaw ng paligid gamit lang ang pandinig at pakiramdam. May gabi naman na pinapaupo lang kami sa harap ng apoy, pinapikit, at pinapasok sa alaala. Doon ko unang napanaginipan si Acela, ang lola kong babaylan. Nakita ko siyang nakaluhod, duguan, habang nilalabanan ang isang nilalang na may balat na parang uling at mga pakpak na parang paniki. Hawak niya ang parehong mutya na nasa akin ngayon. Hindi mo pwedeng takasan ang dugo mo, sabi niya sa panaginip. Pero kaya mong ituwid ang landas nito. Pagmulat ko, naiiyak ako. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa bigat ng pagkakaalam na mula pa sa dugo ko ang pinagmulan ng delubyong ito. Habang lumalapit ang susunod na kabilugan ng buwan, mas lalo akong nanlalamig. Sa gabi, may mga dumaraan sa labas ng bahay, hindi tao. Mga aninong gumagapang, humihimig, at minsan, tumitigil sa harap ng bintana ko, tila hinihintay akong lumapit. Isang madaling araw, nagising ako sa iyak ng bata. Lumabas ako sa labas at nakita ko ang kapitbahay naming si Mang Tio, na hawak-hawak ang apo niyang 5 taong gulang. Nanginginig ang katawan ng bata, at nakapikit ito habang patuloy sa pagsigaw. Sabi niya susunduin niya ako. Sabi niya tatay ko raw siya. Pero hindi siya tao. Hindi siya tao. Lahat kami nanigas. Walang gustong magsalita. Lahat kami, pinakiramdaman ang paligid at sa katahimikang yon, muli kong narinig ang tunog ng mga pakpak. At para bang sinadya, bumagsak ang isang bangkay ng uwak sa gitna ng kalsada. Wala itong ulo. Lumapit si Mayra. Mula sa ilalim ng kanyang balabal, inilabas niya ang isang maliit na kulintangan na yari sa ginto at tinugtog ito ng dahan-dahan. Ang musika ay tila humaplos sa hangin at sa dulo nito, parang sandaling nanahimik ang kadiliman. Pero hindi ito tuluyang nawala. Hindi pa sila sumusugod, sabi niya. Pero sinusubok na nila ang hangganan natin. Kinabukasan, dumalaw sa akin si Mang Lucio, ang albularyong matagal nang kinikilala sa kabilang baryo. Matanda na siya, tuyo ang balat, at amoy langis at dahon. Sabi niya, pinanaginipan daw niya si Acela, ang lola ko. Tinawag niya ako. Sinabing bantayan kita. Sinabing babalik ang itim na buwan. May dala siyang lumang anting-anting, yari sa itim na bato at ginintuang sinulid. Hindi ito panangga kundi paalala. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo, Jomar. Dahil kapag pinayagan mong tumubo yan sa puso mo, mas madali kang makukuha ng kadiliman. Hindi ako sumagot. Pero alam kong totoo ang sinasabi niya. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas bumibigat ang galit sa dibdib ko. Galit sa nanay kong iniwan ako. Galit sa tatay kong hindi ko kilala pero iniwan rin ako. Galit sa mundong itinutulak akong maging tagapagtanggol, kahit wala namang nagtanggol sa akin. At mas kinatatakutan ko iyon kaysa sa halimaw sa labas. Dahil paano kung sa dulo, ako mismo ang maging halimaw? Isang hapon, habang nag-ensayo kami ni Lemuel ng pagtatanggol gamit ang liwanag ng mutya, bigla siyang natumba. Nanlaki ang mata niya at nanginginig ang kamay. Joms, may nararamdaman ako, lumingon ako sa paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. Hanggang sa may sumambulat na anino mula sa ilalim ng puno, mabilis, malamig, at may ngiting ubod ng sakit. Isa itong nilalang na hugis tao pero walang mata, may balat na parang abo, at may dila na mahabat kumikiskis sa lupa habang naglalakad. Umungol ito sa harap namin saka biglang sumugod. Sa isang iglap, gumuhit ang liwanag mula sa mutya ko at tumama sa anino. Sumigaw ito sa sakit pero hindi tuluyang nawala. Umatras lang, saka muling naglaho sa likod ng mga punong kahoy. Naiwan kaming dalawa ni Lemuel, hingal, takot, at pawis ang kapalit ng sandaling tagpo. Hindi na to simpleng banta, bulong niya.
Handa na sila, Joms. Umiti akong pilit. Pero sa loob ko, alam ko, hindi pa ako handa. At ang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi ko alam kung kailan ako maubusan ng lakas para labanan ang kadilimang unti-unti na ring gumagapang sa loob ko mismo. Hindi na kami nakakatulog ng mahimbing ni Lemuel. Sa bawat gabi, may bagong ingay, bagong anino, bagong pag-ungol na tila galing sa ilalim ng lupa. At kahit anong dasal, kahit anong mutya ang bitbit namin, alam naming papalapit na ng papalapit ang sandaling matagal na naming kinatatakutan. Minsan, habang nakaupo kami sa gilid ng ilog kung saan kami madalas maglaro nung bata pa kami, napansin kong tahimik lang si Lemuel. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya nakangiti kagaya ng dati. Tinititigan lang niya ang tubig, para bang may hinihintay. Pre, okay ka lang, tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Ilang saglit bago siya tumingin sa akin. Joms, kung dumating ang oras na kailangan mong pumili liwanag o dilim, alam mo na ba ang pipiliin mo? Kung ako lang, liwanag, sagot ko. Pero minsan pakiramdam ko, hindi ko alam kung anong bahagi ko ang akin talaga. Para bang may parte ng puso ko na hindi ko kilala. Ngumiti siya, malungkot. Baka hindi mo na kailangang kilalanin lahat ng parte ng sarili mo. Baka may mga bagay na mas mabuting hindi malaman. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero may biglang bumigat sa loob ko, isang uri ng kutob. Parang may tinatago siya. Kinagabihan, dumalaw ulit si Maraira. May dala siyang bagong mutya, isang bato na tila kulay apoy, at ang init nito ay parang buhay. Ito ang huling bahagi ng pagsasanay mo, sabi niya. Mutya ng panloob na apoy. Simbolo ng iyong kakayahang harapin ang sarili mong dilim. Hindi ko pa man nahahawakan, naramdaman ko na agad ang kirot sa dibdib. Para bang alam ng mutya ang sakit na pinipilit kong itago. Pagkabit ko nito sa pulso ko, bigla akong natumba, at sa paningin ko, isang tanawin ang bumalot, gubat na nasusunog, mga sigaw ng sanggol, at isang lalaking tinutusok ng sibat habang nakatayo sa gitna ng apoy. Pagmulat ko, basang-basa ako ng pawis. At si Maraira, tahimik lang na nakatingin sa akin. Anong nakita mo? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Pero may nasusunog, may sanggol at isang lalaki. Nakatalikod siya. Pero pakiramdam ko, kilala ko siya. Tumango lang siya. Ang alaala ay unti-unting bumabalik sa oras ng giyera. At ang giyerang ito, hindi lang labas kundi nasa loob mo rin. Habang palapit na ng palapit ang bilog na buwan, mas lumalala ang mga pangitain ko. Minsan, sa gitna ng klase, bigla akong nagigising na nasa ibang lugar, sa gitna ng kagubatan, o sa lumang bahay ni Lola, kahit hindi ako natutulog. Para akong pinupunit sa dalawang mundo. Minsan, pagdilat ko, may dugo sa damit ko. Minsan, may sugat akong hindi ko alam kung paano nakuha. Isang gabi, dumating ang isang mensahero, isang ibong puti na may sugat sa pakpak. Nahulog ito sa harap ng bahay, at sa paa nito ay may nakataling papel. Binuksan ko ang liham. Pamilyar ang sulat kamay. Jomar, anak. Hindi mo ako kailangang patawarin. Pero kailangan mong malaman, may kasamang taksil sa tabi mo. Pumintig ang dibdib ko. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok. At sa gilid ng isip ko, biglang pumasok ang mukha ni Lemuel. Hindi ako agad naniwala. Siya ang tanging kaibigan kong naiwan. Siya lang ang tumulong sa akin. Paano niya ako pagtataksilan? Kinabukasan, sinundan ko siya. Hindi ko sinabi, pero pinagmasdan ko ang kilos niya. Napansin kong gabi-gabi siyang umaalis nang hindi nagpapaalam. Sinundan ko siya hanggang sa may masukal na bahagi ng kagubatan, at doon ko siya nakita, nakaluhod, humaharap sa isang malaking puno na may ukit ng mga mata. Nagsasalita siya, parang nagdarasal. Pero ang dasal hindi sa liwanag. Hindi ako lumapit. Hindi ako nagpakita. Pero sa loob-loob ko, alam ko na. May tinatago siya. At mas masakit pa, siya ang nagsabi noon, hindi kita iiwan, pre. Umalis ako ng tahimik, dala ang bigat na parang tinik sa lalamunan. Nang gabi ring yun, bumalik ako kay Maraira. Gusto kong ipakita ang liham, ikwento ang nakita ko. Pero pagdating ko sa kuweba, wala siya roon. Walang apoy. Walang bakas.
At sa gitna ng kuweba, may iniwang marka, isang bilog na may tatlong mata. Isa lang ang kahulugan noon, may tumukla sa kanya. At baka hindi na siya ligtas. Nagpa siya akong bumalik kay Lemuel. Kailangan ko siyang harapin. Kailangan ko ng sagot. Pagdating ko sa kanyang bahay, bukas ang pinto. Walang tao. Tahimik. Hanggang sa makarinig ako ng kaluskos mula sa likod. Lem, tawag ko. At mula sa dilim, lumabas siya, basang-basa ng ulan, nanginginig at may sugat sa noo. Joms, kailangan nating umalis. Hindi na ligtas dito. Alam na nila kung sino ka. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit itinatago ang panginginig ng tinig ko. May nilalang na hinahanap ka. At ako ang ginamit nila para mapalapit sa'yo. Napalunok ako. So totoo nga. Tumango siya, luha ang bumuhos sa kanyang pisngi. Pinangakuan nila ako na bubuhayin ang kapatid kong nawala noon kung tutulungan ko silang makuha ka. Pero hindi ko kinaya, Joms. Ikaw na lang ang kaibigan ko. Hindi ko kayang ipagkanulo ka. Tahimik ako. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil natakot ako. Dahil umasa akong baka hindi ko kailangang pumili. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman, galit, awa, o lungkot. Pero bago pa man ako makasagot, yumanig ang lupa. Mula sa labas ng bahay, isang anino ang lumitaw. Isang nilalang na higit pa sa nakita ko noon, matangkad, nakakulubot ang balat, may pakpak na parang tuyong dahon, at ang mga mata puro pula. Panahon na, sabi nito. Wala ka ng matatakbuhan. Tumayo ako sa harap ni Lemuel. Hinugot ko ang mutya. Ramdam ko ang apoy sa loob. Pero ramdam ko rin ang takot. Hindi ko pa rin alam kung kaya ko ba talaga. Ang nilalang ay lumapit. Bumigat ang hangin. Tumigil ang oras. At sa isang iglap, may lumabas mula sa likod ko, isang boses, isang sigaw, huwag mong gagalawin ang anak ko. Paglingon ko, isang lalaking nakasuot ng itim na balabal ang tumayo sa dilim. Siya ang nasa panaginip ko. Siya ang lalaking nasa gitna ng apoy. Ang ama ko. At sa wakas, nagtagpo ang mga mata namin. Pero sa loob ng kanyang tingin may kinikimkim na galit. Hindi sa kalaban, kundi sa akin. At sa sandaling iyon, naisip ko, baka ako nga ang huling pag-asa ng liwanag pero baka ako rin ang magiging tuluyang wakas nito. Hindi ako nakagalaw sa una. Parang nagyelo ang katawan ko habang nakatitig sa lalaking nasa harapan ko. Ang lalaking ilang ulit ko nang pinangarap, kinamuhian, at pinangarap muli. Si Tatay Isandro. Buhay siya. At narito siya, nasa pagitan ko at ng nilalang na may pulang mata at balat na parang uling. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit o matras. Pero nauuna ang galit kaysa takot. Bakit ngayon ka lang, halos pabulong kong tanong. Bakit hindi mo kami pinrotektahan? Bakit mo kami iniwan? Hindi siya agad sumagot. Tinitigan lang niya ako ng mariin habang pinipigil ang paghinga. Sa kanyang mga mata, may sugat na mas matanda pa sa akin. Dahil alam kong pag nanatili ako, mamamatay kayo pareho ng nanay mo, sagot niya, garalgal ang tinig. Dahil ako ang dahilan kung bakit kayo hinahanap. At dahil mahal ko kayo, pinili kong lumayo. Hanggang ngayon bumigat ang dibdib ko. Gusto kong magsisigaw. Gusto kong umiyak. Pero wala ng oras. Ang nilalang na may pulang mata ay nagbago ng anyo. Lumaki ito, humaba ang mga braso, at ang mukha nito ay naging parang taong halimaw, kalahating tao, kalahating hayop. Sa bawat hakbang nito, ang lupa'y umuuga. Ano ba siya? Tanong ko. Siya ang huling alagad ng kadiliman, sagot ni Itay. Ang dating kasama ko. Siya ang nilikha ko at siya rin ang dahilan kung bakit kailangan kitang itago sa mundo. Umamba ang halimaw, handang sumalakay. Hinugot ko ang dalawang mutya, ang kabibe ng hangin at ang batong apoy. Sabay nilang nagbigay ng liwanag pero hindi sapat. Kumukurap ang enerhiya, parang nag-aalangan. Tumibok sa loob ko ang takot, isang takot na hindi dahil sa halimaw, kundi sa sarili kong duda. Paano kung totoo nga? Paano kung hindi ako sapat?
Tumakbo ako palapit, sigaw ang tanging sandata. Itinaas ko ang mutya at inilabas ang sigaw mula sa kaibuturan ng puso ko, isang sigaw ng galit, ng lungkot, ng pagtanggap. Mula sa liwanag ng kabibe, humugot ako ng hangin at itinulak paharap. Mula sa bato ng apoy, nilabas ko ang init ng galit ko at pinagsama ang dalawang lakas. Tumama ito sa katawan ng halimaw at napatigil siya sa pag-atake. Napaatras siya, parang nasaktan. Pero hindi siya nawasak. Sa likod ko, narinig ko si Itay na bumubulong ng sinaunang dasal. Inilabas niya ang isang espada na parang gawa sa liwanag at usok, hindi ko alam kung saan niya nakuha, pero dama ko ang kapangyarihan nito. Kapag pinagsama natin ang ating dugo, anya, magkakaroon tayo ng sandaling sapat para ibalik ang nilalang na yan sa kung saan siya galing. Ano ng kapalit, tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero alam ko na. Ang kapalit ay isa sa amin. Sumugod ang halimaw at sabay kaming lumaban ni Itay. Sa bawat hampas niya, sabay akong sumabay, ako sa mutya, siya sa espada. Pero mabilis ang kalaban. Mas mabilis sa inaasahan namin. Sa isang iglap, tinamaan si Itay sa balikat, tumilapon siya, at bumangga sa puno. Itay, sigaw ko. Pero wala siyang tinig. Dumudugo ang kanyang balikat, at namumuti na ang kanyang mga mata. Napaatras ako, hawak pa rin ang mutya, habang ang halimaw ay unti-unti nang lumalapit. Sa likod ko, nakita ko si Lemuel, bitbit ang maliit na tambol ni Maraira, ang pangbanal na tunog na pwedeng pumigil sa anino. Lemuel, sigaw ko. Gamitin mo yan. Hindi ko alam kung paano. Pikit ka. Pakiramdaman mo. Parang noong una tayong nag-ensayo. Maniwala ka. Pumikit siya. Tinugtog ang tambol, mabagal. Mali. Muli niyang tinugtog, mabilis. Mali ulit. Hanggang sa pangatlong tugtog biglang humugong ang hangin. Parang tumigil ang oras. Ang halimaw ay napatigil, napalingon sa kanya. Sa ilang saglit, nanghina ito pero hindi tuluyang bumagsak. Ito ang huling pagkakataon. Tumakbo ako palapit kay Itay. Kailangan nating tapusin to, hawak niya ang espada, nanginginig. Jomar, mahal kita. Kahit hindi kita nakasama, minahal kita sa bawat araw na lumipas. At ngayong narito ka, handa akong ibigay ang lahat, kahit buhay ko. Napaluha ako. Huwag dugo natin ang susi. Pero isa lang sa atin ang pwedeng magdala ng liwanag. Itinaas niya ang espada. Itinapat ito sa gitna naming dalawa. At mula sa kanya, isang sinag ng liwanag ang dumaloy, papunta sa akin. Isang araw, ikaw din ang magiging ama. At sana, patawarin mo ako. At sa huling ngiti niya, pumikit siya. At ang kanyang katawan naging alikabok ng liwanag. Hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw. Pero ang liwanag na ibinigay niya ay sumanib sa mutya. Sumabog ito ng kakaibang enerhiya, liwanag na may apoy at hangin, at sa gitna ng kamay ko, lumitaw ang anyo ng isang bagong sandata, isang sibat na yari sa liwanag ng dalawang mundo. Humarap ako sa halimaw. Siya rin, handa ng sumalakay. Sumigaw ako, buang loob, at sa huling hakbang ko, inihagis ko ang sibat diretsyo sa puso niya. Tumama ito. Sumigaw ang halimaw, isang sigaw na tila libo-libong kaluluwa ang naglalabas ng huling hininga. Umuga ang lupa. Nagdilim ang paligid. At pagkatapos ng ilang iglap tumahimik ang lahat. Napaluhod ako. Wala na si Itay. Wala na rin ang halimaw. Si Lemuel lumapit at niyakap ako. Tapos na, tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. At sa gitna ng katahimikan, bumagsak ang isang itim na bulaklak mula sa langit, malinis, walang dugo, pero malamig sa balat. At sa hangin may boses na pabulong, isang siklo lang ang natapos. Pero ang tunay na gyera kakasimula pa lang. Napatingin kami ni Lemuel sa langit. Muling dumilim ang buwan kahit hindi pa dapat. Muling humangin ang malamig. At sa puso ko, alam ko na. Ako na ngayon ang tagapagdala ng liwanag. Pero sa loob ko may bahagi pa ring nagtatanong, hanggang kailan ko kayang tanggihan ang kadilimang minana ko rin. At sa susunod na kabilugan ng buwan, baka wala na akong sagot. Pagkatapos ng lahat, tahimik ang paligid.
Wala nang sigawan, wala nang anino sa kakahuyan, at wala na ring liwanag mula sa mga mutya ko. Parang lahat ng inay ay nalunod sa paghinga ng mundo. Pero kahit natapos na ang labanan, ramdam kong may naiwan. Hindi ito katahimikang payapa, kundi katahimikang may bitin, may lungkot, may kulang. Dahan-dahan kong nilapitan ang pinaghulugan ng sibat. Wala na ang halimaw, wala na ang apoy. Pero sa lupa, may naiwan abo, at sa gitna noon, isang pulang bato na may anyo ng puso. Tumibok-tibok pa ito, parang buhay, pero unti-unting lumamig. Pinulot ko ito, at sa sandaling humawak ako, pumasok sa isipan ko ang huling alaala ng halimaw, isang batang nilikha, itinuro ang galit, pinalaki sa dilim, at iniwang walang pagkakakilanlan. Isa pala siyang dating tao, niloko, nilaso ng isip, hanggang naging alipin ng kadiliman. Hinawakan ko ang bato ng mahigpit, sabay ibinaon sa lupa. Patawad, bulong ko. Sana sa wakas, makahanap ka ng kapayapaan. Si Lemuel tahimik lang sa gilid ko. Hindi siya nagsalita. Pero nang makita ko siyang umiiyak, alam kong pareho kami ng nararamdaman, pagod, pagkalito, at pagkalungkot na hindi kayang ipaliwanag. Pre, mahina niyang sabi. Pasensya na sa lahat. Hindi ko ginusto. Lumapit ako at niyakap siya. Mahigpit. Walang salita. Dahil sa totoo lang, pagod na rin akong magtanong kung bakit nangyari lahat ng to, ang mahalaga, andito pa rin siya. At hindi niya ako iniwan sa huli. Pagbalik namin sa bayan, may pagbabago. Parang huminga ulit ang lupa. Ang mga aso, hindi na tumatahol sa gabi. Ang mga matatanda, muling lumalabas para magdasal sa ilalim ng bituin. Ang mga bata, muling tumatawa sa kalsada. Pero alam kong may nawala rin. Si Maraira, hindi na muling nagpakita. Ang kuweba niya ay parang nalunod ng panahon, wala na roon ang liwanag, wala na ang mga palamuti, wala na ang mga sagradong tunog. Ang sabi ng mga matatanda, siguro raw tinawag na siya pabalik sa ibang mundo. O baka natapos na rin ang misyon niya. Pero sa puso ko, alam kong buhay pa siya, kahit saan man siya naroroon. At sa gabi, kapag hinipan ng hangin ang mga dahon, tila naririnig ko pa rin ang mga payo niya, ang pinili ng liwanag, hindi laging maliwanag ang landas. Pinili kong itago ang sibat ng liwanag. Hindi ko alam kung kailan muling kakailanganin. Binalot ko ito ng tela, itinago sa ilalim ng puno kung saan unang bumagsak ang liwanag sa katawan ko. Doon ko rin inilibing ang mga mutya, ang kabibe at ang bato ng apoy. Sabi nga ni Maraira dati, ang liwanag ay hindi dapat maging laging nasa palad ng tao, kundi nasa puso. At ngayon, sapat na ang alaala para manatiling buhay ang liwanag sa akin. Si Mang Lucio dumalaw sa bahay isang hapon. May dalang ilang halamang gamot at isang balot ng sinaunang papel. Isulat mo ang kwento, sabi niya. Dahil sa mga susunod na taon, makakalimot ang bayan. At baka sa paglimot, bumalik ang kadiliman. Kailangan nilang malaman na minsang may batang hindi tumakbo, hindi sumuko. Kaya sinimulan kong magsulat. Sa bawat pahina, muli kong binuhay ang mga alaala, hindi para magyabang, kundi para ipaalala sa sarili kong totoo ang lahat. Minsan, kapag binabalikan ko, hindi ko rin alam kung paano ko nalampasan. Pero tuwing naaalala ko ang mukha ni Itay, ang huling ngiti niya, at ang liwanag na iniwan niya sa akin, alam kong may saysay lahat ng sakit. Ilang buwan ang lumipas. Akala ko'y tahimik na ang lahat. Hanggang isang gabi, habang nag-iisa ako sa bakuran, may batang lumapit, putik-putik ang mga paa, duguan ang palad, nanginginig. Hindi siya umiiyak, pero ang mata niya'y punang takot. May sumusunod po sa akin, anya. Hindi ko alam kung tao o hayop pero hindi po siya humihinga. Hinawakan ko ang balikat niya. Tumibok ang puso ko, hindi sa takot kundi sa pagtanggap. Halika, sabi ko. Hindi ka na mag-isa. At sa loob ko, muling nabuhay ang liwanag. Marami pa sigurong darating. Marami pang dilim ang susubok bumalik. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Ang halimaw ay hindi laging may sungay, hindi laging may pulang mata. Minsan, ang halimaw ay takot. Minsan, ay galit. At minsan, ay tayo mismo. Pero sa bawat pagkakataong pinipili nating tumayo, kahit nanginginig, kahit sugatan, kahit mag-isa, doon nagsisimula ang liwanag.
At sa gitna ng gabi, doon ko napagtanto ang pinakamahalagang aral sa lahat, hindi kailangang walang takot para maging matapang. Kailangan lang ay hindi tumakbo sa oras na pinakaimportante.